Ito isa pre, pagkuha ko, pre, pagkuha pre. Oh. Sakto na dia ang tulo no. Oh. So ito na, ibiyahin na natin ito sa Davao City. Ang mag-receive si Ma'am Fee Gamboa sa Davao City Terminal. Okay. Ready na? Sakay sa motor, pakyaw. Sakay na. Dito siguro nabinta oh. Tara. A few moments later. So ito yung mga sampin na i-deliver po natin mga sa 29, ngayon 26 pa. So baka tatawagan ako ni Sir Rene Ikina. Tapos ngayong araw ay yun nga, tapos na tayong nag-deliver kay Sir Lemuel Gamboa sa kanya mga RTL Basilan. So marami pa rin nag-inquire kung meron pa ba tayong available na basilan. Meron pa, pero kaso dalawa na lang. Yung isa 4 months at 3 months at saka 4 months. Yung abuhin yung nakita nyo, ano yon, mag 4 months. Yung isa naman mag 5 months. Okay, so yan po, naka-deliver na tayo sa Davao City. Dati nagtaka ako dati, ano lang yun 600 lang yung pamasahe from Bukidnon to Davao. Ngayon naging 1,000 na. Pag ano ko doon, butin lang may extra na dala ako na pera kasi nadala ko na yung mga manok. So butin lang na ano ko, 1,000 yung ano hiningi sa bus. Iwan ko ba kung bakit, pero wala tayong magagawa. Butin lang na ano na sinabi ko kay Sir Lemuel Gamboa na instead of 600, 1,000 yung hinihingi sa bus. So far naging okay naman, and then naging successful naman yung ano ng ating mga RTL Basilan sa pag-deliver. At yung sabi kay Sir Lemuel, masaya daw siya sa kanyang nabili na manok. So yun naman yung gusto nating marinig sa ating mga customer, na pag-receive nila ay maging masaya sila sa pinadala natin na manok sa kanila. Sabi niya sobrang saya niya. Yung manok, ang ganda daw ng kulay, ang ganda daw ng hitsura, malaki din po ng mga basilan. Pero ito mga sampin to. Pero yung napadala ko kay Sir Lemuel Gamboa, mga RTL Basilan. So sobrang saya daw niya sa kanyang nabili sa akin ng mga RTL Basilan. Okay, so actually meron pa tayong meron pa tayong dito. Meron pa tayong anong tawag niyan? Meron pa tayong mga shamuasil sila, mga sisi, kung sino po yung gustong bumili. Ayan oh. So nanon na sila kasi tapos na silang kumain. Okay, so halos everyday naglagay ako ng bagong sapin sa kanila para malinis yung ating mga yung kulungan natin sa ating mga sisiw. Okay, RTL Basilan. Yung kanina, yung pinapakita ko sa inyo kanina, yun na yun. 1 month and 6 days na. 1 month and 5 days pala. Itong mga sisiw natin na shamuasil. Available to. Kayong bahala magpili kung ilan yung babae, ilan yung lalaki. Mura lang to. Alam kong kayang-kaya nyo to. Mas mura to i-compare sa iba ng mga shamuasil ng mga sisiw. So kung sino po yung gustong bumili ng ganitong mga manok, mag-alaga, PM lang kayo sa aking sa aking page na Dasroin Channel. So yan mga sisiw, malaki na. Malakas na rin kumain oh. So ito galing sa incubator, mga 1 week old, mga sampin at saka shamuasil.
dito rin sa kabila. 1 week lang yung pagitan nila, mas malaki yung nandito banda. Alright. Mm. Sudli daw itong duha ka buhok boy. Itong itom na na dyan ako. Atay butang. Doon na, dyan sa mga tag-uban. Yan o, sample. Nadali ako eh. $50 yung ginagamit ko kahit hindi sila nakaabot ng 50 heads na mga sisiw. Asa na boy? Para diha boy? Sige. Diya sa tunga ang usa. Yeah. Grabe. Dito pikas usa boy, kinaipit na uban. Tunga. Ako lang rin balak yate. Grabe. Ang dami. Mga samuasil to. Kapag ganito klase kasi mga manok, sobrang sobrang lakas kumain ng feeds. Mga 1 month and 1 month and 5 days na sila. May tubig. Pero okay yung ganito kasi walang mahina na mga sisiw. So ito po yung ating mga purebred na mga sampin. Yan, 1:8, okay lang ito na ratio para sa ating sa ating breeding. So yan lang po yung pinakasimpleng ginagawa ko. Kapag sa pure breeding dapat wala nakahalong ibang mga manok yan, mga sampin. So pagkakaalam ng iba, yung nakabili sa atin ng sampin, baka akala nyo yung ating sampin ay kasing laki po ng ating basilan, ng ating shamuasil. Hindi po, maliit po yung ating sampin kasi mga native po sila, pero malakas silang mangitlog at hindi sila mapili sa pagkain. Masarap din po yung mga karne ng ating mga
sampin kasi native na native po talaga ang ating sampin. Yan. So, yun nga po no, ay merong nag-order po sa atin sila Limuel Gamboa, pati si Ryan King na-order siya ng sampin daw. At also si Rene Aquina, yun ang para deliver natin by next week yung kanyang sampin. Sabi niya December 29 daw, so malapit na. Okay. Ang bilis lang ma-sold out ang ating mga sampin actually. Hindi lang ito yung ating mga inahin, meron pa doon sa kabila. Pakita ko lang sa inyo maya-maya. Mga dumalaga yon na kapapangitlog lang nila. Yan o, may itlog na dito sa ating sampin isa. O, maganda ang hugis ng itlog niya. Ang ano lang ng sampin, maganda kasi nga for the first 3 months nila ng paglaki, mabilis. Pag 4 months above na, so mahina na yung paglaki niya. So dapat 3 months ma-dispose na talaga yung ating sampin. So naka-design kasi ang sampin na pag 3 months mag 1 kilo na siya. 1 and 1/4, mga mostly 1 kilo talaga. Sa akin lang to, sa aking observation lang, sa aking mga manok. Kasi depende kasi yung ano, yung manok na ano, kung ano yung meron tayo. But actually pure sampin ito sila. Okay. Nag-usap na kami kina Sir Limuel Gamboa at anong gawin namin sa sampin. Sabi ko na ano, kasi in demand siya, maraming gustong bumibili. Yung iba mahal yung bayad sa shipping kasi halimbawa taga Davao siya or Nabunturan, pag doon na area may bumili, siya na lang magbenta. Yan yung grow na ginagamit natin, no? Parang ano talaga siya. Kasi ang sampin meron siyang Huluano strain, that's why yung ano parang Huluano yung roaster na ginagamit ko.